The views expressed in this podcast are solely the opinions of the host and the guests. The content is intended for informational and entertainment purposes. Listener discretion is advised. Welcome back guys. Andito na naman tayo sa isang episode ng Kwentuhan Lang, Walang Personalan. I'm Aves and I'm with Patrick, hi guys. Welcome to KLWP. Podcast. Kumusta kayo? Hindi pa kayo nawawala? Hindi pa kayo nag-disappear? Buhay pa ba kayo? Buhay Hindi, pa. joke. Yung topic natin ngayon, Patrick, medyo ano siya, medyo nasa skies tayo ngayon. Oo, Sky. Skies yung ano natin, ang ating pag-uusapan ngayon. Mahilig ka bang lumipad? Like, lumipad. Actually, Aves, hindi Ah. ko gusto yung feeling ng nagfa-fly. Oo. But because I need to get to my destination, ganyan, I got no choice but to fly. So sa mga listeners natin, Superman po kasi si Patrick. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Hindi, airplane. We're talking about airplane. Airplane, oo. Yeah. Ako rin, yung tuwing umuwi akong Philippines, yung hassle talaga is the flight. Oo. No, nag-i-enjoy ka ba sa loob ng plane? I mean, it depends sa upuan mo, di ba? Which most, Baka pa, siguro pag business class, oo. sa ako medyo heavy set, ayoko yung economy seats, nakakainis. Oo. And then ayoko naman gumastos ng for first class, napaka bigat sa Sobra, bulsa. oo. It's not, And then I used to fly mula sa California sa Bay Area. At least merong straight flight dati. oo. Pero now that I'm in Vegas, may stopover pa na Maraming nakakainis. stopover na ngayon. So my flight na used to be at 13 to 16 hours from Bay Area. Now it reaches 24 to 30 hours. Oo. Grabe. Layo, di ba? So to answer your question, I hate flying. Oo, But it's ayoko rin. convenient. Yun lang yung way going to the Philippines, di ba? Correct. Mhm. Ikaw matanong kita, Patrick, have you ever, rode, other than economy, ka na ba? First class? Hindi ko pa na-try yung first class. Mhm. Hindi ko pa na-try. Wala pa akong planong i-try kasi masyado po siyang mahal, no? So sa mga nagtatanong, siguro makakakita kayo ng mga business class. Yung first class, siguro mga $10,000 yan. What? Yung Grabe. business class na parang first class din po yan, depende sa airline ninyo. Mga nasa 5 to 8,000 yan. Round trip Yeah. From States to kung pupunta ka sa Asia, ganyan, mga 8,000 dollars. And sa economy, it could range from 1,500 to 2K, di ba? Oo, yeah. Ang layo ng agwat. Ang layo na Diba? agad. Diba? So yung kung mga hampas lupa, doon ho sa economy sumasakay. Sige. Kami yun. Oo, kami yun. Kami yun. Tama. Kabilang tayo dyan. Oo. Patrick, have you ever been to Malaysia? I've been to Malaysia many, many, many times. Really? Yeah, especially now that my dad lives there. Okay. So once or twice a year, pinupuntahan ko po siya. So, fly po ako from Las Vegas to LAX to Kuala Lumpur. How long ang biyahe? Well, from LAX to Kuala Lumpur, mga siguro kapag isang stopover lang na hindi masyadong matagal yung layover, like let's say mga 1.5 hours na layover, it would take mga 19 to 20 hours, mga ganun. Yun Similar ang to shortest. Philippines. Oo, Yeah. pero mas malapit kasi ng konti yung Philippines ng mga 5 hours. Oh, okay. So kung yung Philippines, it takes 14 to 16 hours from LAX to the Philippines. Yung sa Kuala Lumpur naman po, mga nasa 19-20 hours, the shortest from LAX to. I see. And yan yung mga walang stopover, parang pinakamabilis na ba yun? Yeah, so kung may stopover ka siguro ng 1 hour, ayun na yung pinakamabilis. Okay. That's it, oo. What would you say is similarities ng Malaysia sa Philippines? Kasi parang Asian country yan. Well, last time po ako na nakauwi ng Philippines noong 2018. Okay. Disorganized po kasi doon sa Philippines. Pagkatapos ang dami nang Really? tungkol doon. Pero doon sa Malaysia, para kang nagpunta sa Singapore. Although mas maganda yung airport ng Singapore, but it is very comparable to Malaysia. Oo. Since, anong tawag dito, yung po kasing Singapore, part yan dati ng Malaysia. Okay. Oo, so How's the weather there? Is it Philippine or mas malamig?
Same lang din, yeah. Same lang din, humid. Humid, oo. Steamy sometimes, especially kapag mga April or May. Talaga Same. pagpapawisan ka rin, oo. Hopefully makabisita ako soon. Mm-hmm. Pero ano yun, I watched a documentary parang couple of months ago sa Netflix. Bigla ka bang natakot? Natakot Parang alam ko rin ako sinasabi bigla. mo. Alam mo din. Oo. Napanood mo ba yung sa Netflix, yung Ay, oo. documentary about Malaysia Airlines, yung yes. Flight 370? Oo. Noon pong napanood ko yan one night, no? Pagkatapos ko siyang mapanood, parang mas lalong dumami yung questions ko sa utak ko na parang bakit nangyari yun? Paano nangyari yun? Ba't hindi nila matrace bakit nawala yung plane na yun ng ganun na lang? In spite of advances sa technology, aviation, bigla na lang mawawala ng ganun na hindi nila talaga masabi kung paano nag-vanish yun. Yes. Oo. So para sa mga listeners natin na hindi nakakaalam, but most likely na panood nyo to sa balita years back. Oh, yeah. 10 years ago. 10 years ago. So yung flight na mula Malaysia papuntang Beijing. Yes. So Malaysia Airlines Flight 370, nawala siya. Wala man midway, di ba? Wala man. Siguro mga parang 1/4 into the flight. Like yung mga quarter papuntang ano. Yeah. Bigla na lang nag-vanish. So now, hindi nila ma-explain talaga kasi wala silang evidence, like concrete evidence kung paano ba nawala. Yeah, yung nawala yung aircraft and nawala din yung mga sakay. Ano yun? 227 passengers. Ang dami nila. And then yung 12 na crew members nila, wala din. Oo. So, yung paano kaya? Ano nangyari doon, di ba? Oo nga. Walang na-recover yun yung ano. I mean, meron daw mga parts ng plane. Like yung parang tip nung wing. But then hindi mo rin masabi na talagang part siya. Yeah. Yeah, yung weird pa sa flight na to, Patrick, yung route nga nila, we talked about it from Kuala Lumpur going to Beijing, di ba? Oo. Pero if you're gonna look at the map, para silang may pa segue pa sila, parang... Oo. Yeah, so yung pong napakita sa documentary sa Netflix, no? So yung kasing flight noon pa northeast, no? So papunta doon sa taas. Kasi 'di ba pupuntang Beijing, papuntang China. Tas bigla daw nag-divert yung flight. May nagsasabi na tuloy-tuloy lang daw siya. Tas doon daw siya na doon daw siya na wala sa Indian Ocean. Tama ba? Doon or doon sa basta somewhere there. Hindi man umabot ng parang a quarter ng biyahe nila. Bigla na lang left. Parang gano'n. Yun yung isa doon sa mga conspiracy na nag-divert yung flight po. So, imbis na papunta siya ng northeast, biglang papunta ng northwest. Pagkatapos biglang nag-west, pagkatapos nag-south, tuloy-tuloy ng south, tas doon daw siya nag-crash. Ayun ang yun ang one of the explanation. Pero ang dami pong mga theories na mga lumalabas kung paano ba talaga nawala yan. Yung isang katanungan dyan, Patrick, bakit sa tingin mo yung plane may set route na yan? And correct, then sa documentary we heard na meron silang constant communication na kausap yung pilot and yung dispatcher, di ba? Parang parang nalampasan na namin yung route na to. And then nung umabot na nga dun sa point na yung mag-iiba na siya ng route, nawala. Pero there was no distress daw sa voice niya. Right. Ang pinaka-last message daw is Good Night Malaysia. I know, Good Night Malaysia. Parang creepy, Good Night Malaysia, and then boom, wala na. And then, ito pala yung clip nung captain nung MH370 nung sinabi niyang good night. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Wala nang communication, wala nang signal. Could this also mean na parang kasi it's leaving yung boundary na ng Malaysia? Nung wala sa radar yung plane, that means nag-enter na siya ng new boundary. Yeah. So, but at the same time, meron pa rin dapat communication yung airport ng Kuala Lumpur. Yes. Dun sa Malaysian airline na napapunta ng Beijing, like yung hindi dapat nawawala, but then somehow bigla na lang nag-vanish yung signal ng Malaysia Airlines flight 370. It went silent, talagang wala, parang bigla nag-silent. It ceased to exist. Parang ganun ba yung eroplano? Hindi siya dapat ganun. Especially this is a 777
Boeing Airlines. Ano, laki. Like Yeah. it's one of the newest airlines na airplane na ano. I mean, isipin mo, with 200 plus passengers, Oo, diba? plus the crew members na wala. Mhm. And yun, nung nag-iba silang ruta, this was figured out parang within the 24 hours na they lost contact, di ba? Mhm. So, nagkagulo yan. Napan sa documentary na, syempre, first na magkakagulo dyan, yung mismong airlines. Oo. Hindi nila, hindi kasi nila ma-figure out kung paano na nawala. You need to give an explanation eh. Yes. Because, at least kung may explanation ka, it gives a peace of mind dun sa mga family members Oo naman, kung sakay ng plane. So, kung hindi mo explain yon kung paano na nawala yung plane, matatakot yung mga family members. But hindi nyo ma-explain anong nangyari. Yeah. You know? And it got to a point na it escalated. Syempre, nakialam ng government. Right, because Diba? kasi hindi nila ma-figure out kung paano ba talaga. Nag-hire pa sila ng isang European research team para ma-explain talaga kung anong nangyari. So, there were many ways na kung paano nila hinanap yung flight. But at the same time, they all came out to different conclusions, different theories or conspiracies. Wala pa rin, hanggang ngayon kasi magti-10 years na po to next month. Wala pa rin napatunayan kahit na isa. Lapit ng anniversary, March 2014. Oo, halika mag-ano tayo, Malaysia, Kuala Lumpur. Wag muna kayo. Pag na-figure out nila ito, posible, di ba? So, kapag hindi na na-figure out, huwag na tayong pumunta. Pero yun, nung sinabi mo nag-disappear kasi yung flight, yung parang it vanished, sabi kasi ng mga expert, at the same time, sinara na yung for the signal, for everything. They cut off communications straight up, di ba? So, dito pumasok yung na-hijack yung plane. Yes, yun yung isa sa mga conspiracy. Right? So, ang conspiracy po na to is merong Russian passenger nagpunta sa ilalim ng plane. Merong parang meron siyang daladalang laptop, tapos yun yung isinaksak niya dun sa system ng plane para ma-hack niya yung system ng plane. So, yan ang number one theory natin. So, Russian, hijack. Yes. So, yung Russia na yun ang nag-control ng flight. Oo. But then, from there, doon sa control na yun, ang dami pang lumabas na mga conspiracies na, hinijack daw yung plane na yun because they're trying to kidnap someone important. Ayun yung number one. Okay. Number two, hinahijack nila yung plane because it contains a lot of yung parang computer parts na importante for China to manufacture a gadget na something new. Ayun yung number two, So yung microchip na yun, yun ang gagamitin ng China to make a new technology. Yung number 3, someone was trying to hijack the plane kasi gusto nilang gamitin yung plane for war. I see. Ayun. Ayun yung main conspiracy na marami pang conspiracy kung bakit na-hijack yung plane na yun. Pero hindi rin to na-proven, Abe. Yeah. Hindi rin to na-proven. Tapos kung isipin mo, it's like, tulad mo, hinijack lang nila. That's why kaya naputo lang communication, nawala. Oo. Pero what's boggling my mind is, bakit nawala talaga yung plane? And let's say, 'di ba? Alam mo 'yun, yung isipin mo kung family member ako nung isa sa mga sumakay, 'di ba? Let's say nawala silang bigla na ganyan. Kinuha nila yung important person na, let's say, isa sa mga conspiracy mo, kinidnap nila yung isang important person. What happened to the remaining 200 plus? Right. So, yun ang diba? ang napakalaking question mark, no? So hindi natin masasagot 'yan. But then syempre since walang closure, kapag sinabi mo na hijack, does not mean na yung mga passengers pinagpapatay nila. So namamag-asa ho yung mga family members na nakasakay sa plane na yon, makikita pa ba namin? But let me ask you, Patrick, ikaw lang, what do you think happened to the passengers? Remaining passengers lang, nawala. Okay, so here, I don't want to make it sound too complicated. But then, I just want to say na, nagkaroon ng failure yung system ng plane. Okay. Nag-crash, sumabog, namatay silang lahat. That's it. Yeah. But then, syempre, ang media sometimes, they want to sensationalize things because this one, this story right here, this made a lot of money. Yeah. So ako pwede ako sa media, Patrick, kasi I'm thinking way, parang way out of this galaxy.
Phone home. Posible bang aliens? Pwede rin yun. Yun ang Diba? isa sa mga conspiracy, hindi ba? Na Oo. mayroong na may na kinuha sila ng like alien abduction. Alien abduction, You yeah. know? Hindi ba ang dami na rin mga news na ganyan? Yeah. Ang dami rin news ng alien abductions. Yeah. So. Interesting lang kasi din yung alien abduction, and again, hindi rin siya ma-prove or disprove, diba? Yeah. Pero meron ako napanood sa YouTube before, and nung active pa ako sa Twitter, meron akong nakitang post. So may isang lalaki, ito conspiracy na naman to ha. So during na nangyari yung incident na to noong 2014, meron isang lalaki nagpost sa Twitter. Guy from the US. Si magbibigay ba tayo ng pangalan? O hindi na, bahala na sila mag-research. Yeah. Research lang. So yung lalaking ito nagpost lang sa Twitter. And you know how Twitter was back then, parang maraming conspiracies. Ang dami nila mga cryptic messages. Messages. Pero itong lalaking pinost talagang napaka-intriguing because he posted a voicemail, Patrick. And then sa voicemail na to, meron siyang parang NATO military code. Oo, so para sa mga hindi nakakaintindi, what does that mean? So, NATO military code. So they use, let's say, they have code, let's say Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Tumatawag po kayo sa phone at then nag-i-spell po kayo ng name. Yeah. So imbis na sinasabi ninyo na B, C, D, E, F, ang ginagawa nyo po, nagbibigay po kayo ng name para mas maintindihan nila kung ano yung first letter nung word na yun. Yes. Parang phonetically. Yeah. So pinost niya ang voicemail, which I have to search it up ulit. Ano siya? It basically spelled out na you have to evacuate. It's not safe there. Ganun yung SOS. So parang bibigay ng warning, humihingi ng tulong na but then how can we put this as a part of the story dun sa Malaysian Airlines? So paano siya naging connected? Yeah, so during that message, nung na-spell out nga yung mag-evacuate sila, it's not safe. Then nag-Morse code din sila. And then sa mga conspiracies na sa Twitter, syempre kakarak nila yung code. Oo. Then instead of using Morse code, parang number ginamit nila as location. So Kinodel nila. Yeah, so parang anong tawag dito? Itinatriangulate. Yes. Yung location. Ang may tawag na lalagay nila yung parang numbers na to. Yeah, parang triangulation. Yung basta mapinpoint yung location. Correct, oo. And guess what? Saan yung location na yung, Patrick? Coincidentally. Sa Malaysia. Sa Malaysia. Yeah, doon malapit po sa area na hindi na yung signal na yun. Yes. Oo. So, siyempre, nagkagulo na yung mga tao sa Twitter like, ito ba yung message na meant for, yun nga, yung flight na yun? And then, it caught fire. Yung mga tao, parang kumalat to. Yeah, so parang, napadagdag ulit yun sa one of the many conspiracies ng Malaysian Airlines kung paano ho siya nag-vanish. So, kapag yung ganyan, hanggat hindi ka nabibigyan kasi ng closure, yung mga kamag-anak ng mga biktima ho, hindi ho sila kasi gusto nila makita yung bangkay to prove na talagang wala na sila talagang makikita, hindi na talaga nila makikita yung kamag-anak nila because they all died. But then since wala hong makitang bangkay, walang makuha, hanggang ngayon namamag-asa sila na nabubuhay pa yung mga passenger somewhere. Which I think natural lang sa atin yan. Kung family mo nandun, di ba? Oo. And then going back sa conspiracy na to, Patrick, yun nga, yung mga tao talagang naging investigador. Kung sino-sino na ang mag-investiga. And then within that voicemail din, yung sinabi ko parang nakarinig silang Morse code at the end. So sa mga Morse code, yun yung parang, ano ba yung magandang i-define to? Parang yung tunog na tumutuldok. Basa ho dyan is yung parang sequence ng mga tunog na nagfo-form ho ng message. And then again, sa mga investigador sa online, yung Morse code daw, it translated na they are not from this world. Wow. So parang alien. Hindi daw sila galing dito. So alien, di ba? Oo. And of course, nung narinig lang alien, lalong kumalat ang
So, lalo na naman kung na-sensationalize. And then, itong nag-post, syempre, medyo sumisikat, di ba? Oo. So, siya, marami nagme-message sa kanya. Pero ang dami niya nakuha ang message na from yung mga Malaysian dialect. Oo. And then, of course, if tinranslate niya daw sa Google, parang pinapadelete daw halos ng mga tao. Which, you Ba't could... naman nila pinapadelete? Yeah. Which you could take, probably, baka pwede mong i-take to ng one of them, sabihin mo na, kasi nga, issue siya ngayon, baka insensitive ba sa mga family members. Oo. It could be that, or could it be na meron silang kino-cover up. Pinapadelete, di ba? I mean, it's up to the listeners or, paano nila isipin kung ano. Kapag ang problema kasi, pag may lumalabas sa ganyan, yung para bang, imbis na magkaroon ng closure, parang mas lalo pang nauungkat. Yung parang mas lalo pang lumalaki yung ano. Tsaka fresh pa, kumbaga, di ba? Oo. Nung mga oras na yun, fresh pa. Nung nangyari to. Oo. And then, itong lalaking to, yung isa sa mga sikat na YouTuber nga, parang si Shane, in-interview niya actually yung guy. Kasi pati siya na curious na, totoo ba tong mga voicemail, mga messages? So actually, FaceTime niya like years back. And sabi lalaki, hindi to hoax. Parang, nakuha ko talaga to. Oo. Pinost ko lang, kaso nag-viral. Sabi niya. So, hindi niya rin alam kung it's about that. Pero nga, tulad sabi ko, maraming investigador sa online. And yun yung conspiracy nila. Yan, kasi nga, they need to find reason kung bakit nangyari yun. Oo. Nagkaroon pa rin ang dami pa rin pong mga conspiracies. Yeah. One of the conspiracies pa, aside from doon sa mga na-mention so, natin. meron ka pa. Gusto daw, parang depressed daw yung pilot. Gusto na magpakamatay. Oh, yeah, I remember that. Yeah. So gustong magpakamatay. So ang nangyari ko, ibig sa tumuloy yung flight papunta sa China, nag-divert nga ako siya ng flight sa opposite direction. Tapos pagkatapos nagpuntang south, pero bago mangyari yan, ang ginawa ng pilot is he cut out the oxygen. Oh. Kaya unti-unti na namatay yung mga passenger. Pagkatapos yun. Tas nung nag-fly lang siya ng south hanggang sa maubos yung gas. Tas nung naubos na yung gas, yung bang parang nag-plunge dun sa water, tas wala na, doon na sila namatay lahat. Yeah. Ayun ang yun ang isa sa mga theory. So depressed siya and posibleng gusto niyang pakamatay, unfortunately nasama niya lahat. Think about it, Patrick. Itong pilot na to, batikan na yan, parang he's experienced, di ba? Pilot. Oo, pinapalipad tong flight na to. And then I remember nung in-interview pa yung family niya, they said, wala, normal lang siyang tao na masayahin na, it's just a normal person doing his job. Pero, it would make sense na makakalimutan mo yung flight mo na yun, di ba? Unless merong interference, like yung may nagkakos ng fear and distress sa'yo. Yeah. But then, kung iisipin mo, pwedeng, this is part of the hijacking din eh. Yeah, could be. Diba? Yeah. It's up to us kung pa natin interpret, diba? Pati sa listeners. So, parang kanya-kanya na lang na interpretation. Yeah. And also, may nag-conclude din na yung daw plane is, basta nag-crash na lang daw. Yeah. Na, tas yung parts niya, nakita dun sa island, malapit sa may Indian Ocean. Yeah, kasi closest thing na the-discover nila is just parts daw of a plane. Pero, did they really confirm na yun talaga yung mga parts? But then, hindi ba hinahanap nga nila, hindi ba nag-launch sila ng expedition? Hinahanap talaga like yung ginagalugad nila yung Indian Ocean. Yung route na maposibleng. Yung route kung saan. Pero wala talagang nakita. I know. So, but you would think na because ocean nga siya, pwedeng dumagos-dagos or lumubog sa ilalim, di ba? Hindi ba ang lawak ng dagat? Ang lawak, yeah. So, paano mong yung sa kamukha sa atin, you would want na mayroon silang mahanap. Just something. Lalo na sa mga family member na nawalan, di ba? Parang at least konting ebidensya, pero it's hard to accept na wala talaga. Nag-disappear. Kaya nahihirapan din yung family members na tanggapin na talagang wala na yung mga mahal nila sa buhay. Kasi nga, wala ngang concrete evidence na nagsasabi na namatay or sumabog or whatever. Yeah. Parang hanggang ngayon mystery pa rin talaga.
Yeah. Thankfully, wala nang ibang ganyang na naganap so far na alam natin. 'Di ba? Meron ba? No, actually, meron din mga nawawalang plane. Oo. Ang nadidinig ko kasi ng bata pa ako, nag-crash yung plane somewhere dun sa Bermuda Triangle. Kapag may mga dumadaan doon, sinisip-sip daw yung plane, tapos nawawala daw. We are not sure of that. But then, the most controversial kasi lately is yung Malaysian flight na to. Yeah. Na hindi lang talaga nila ma-explain kung ano ba talaga nangyari. So yung tanong kasi yung Patrick, I know, pero tayong parang gumagawa ng sarili nating theory. Oo. What do you think happened? Kung dyan nagkaroon ng Malfunction. malfunction yung system. Oo. Tas wala ng control yung pilot. So hanggang sa nag-fly yung plane somewhere. Yeah. Out of route yung plane. Yeah. Tas naubos yung gas, nag-crash sa ocean somewhere. Yeah. Ayun ang explanation ko. Because kasi nakakatakot naman sabihin, may niya ng mga alien or hanggang ngayon kasi wala pa tayong napapatunayan na pinapakita sa news. Yes. Like yung bang para bang it's just exciting to think about it na may mga alien ganyan. But then how can we prove that na after all this technology, unless tinatago siya ng government, unless sinashut up yung mga nakakakita ng ganyan, hindi ba? I mean, yeah. And for sure, pag-usapan na naman niya kasi nga 10-year anniversary na yan, di ba? Oo, next month. March 2024. I know. So, parang kailan lang yun, di ba? Parang kailan lang. Hanggat wala akong resolution yung mga ganyan mga pangyayari. Iisipin ng mga ng mga tao, especially yung mga family members kasi hindi nila alam kung paano nga ba talaga, like yung nahihirapan silang tanggapin kasi walang explanation. Yes. Na talagang magpapatunay na ganoon nga talaga yung nangyari. So hanggang ngayon akuan pa rin to. Unsolved mystery, conspiracies. Yeah. Ang ako naman kasi kapag hindi natin ma-explain, nagre-resort tayo sa mga conspiracy theories. Diba? Yeah, ako rin alam mo yung gusto ko mag-isip ng kung ano-ano pero the easiest way rin is posibleng ngang na-depress siya or kahit na sabihin mong expert siya, ilang beses na niya dinrive ang route na yun. I mean, pwede ka pa rin magkamali. Right. Doon nga pala sa house niya, nung nag-investigate, meron siyang doon sa computer niya, yung parang meron siyang paulit-ulit na simulation na flight na kinacrash na yung plane. So, ayun pa. So, premeditated na posibleng bapa. Pwede rin gano'n, di ba? Yeah. Kaya, it could be that or who knows, posibleng ang daming posibilidad. Ang dami. Yeah. Kasi, who knows, naalala ko pa yung sinabi na dati na baka na-contact siya nung hijacker, papatayin family niya, and that's why he kept on simulating it, diba? Hindi ba? Pero it's up to the listeners kung anong gusto nyong isipin. Panoorin niyo ang documentary sa Netflix about it. Mm-hmm. Interesting siya. Yeah, I also wanted to mention Aves. Natatanda niyo ba yung September 11, 2001? Yes, yan ba yung Twin Towers? Yung Twin Towers. Hindi ba yung nagpasabog nun is yung hindi naman sa pagiging racist o pagiging hindi ba mga Muslim yun? Yeah. Pag nagpunta ko kayo sa Malaysia, sa mga hindi ko nakakaalam, ang Malaysia it's a Muslim country. Oh, I see. So, hindi could it be about religion na naman? Ito naman tayo. Who knows, diba? Kaya lang kapag okay here hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang problema ko kasi kapag merong certain race na naggawa ng something big na nagbigay ng big impact, magiging stereotypical na tayo. Yeah. Yung mga Muslim na yan, mga gustong magpasabog ng mga plane yung mga yan. So since parang napapag-connect mo yung dot. Yeah. Baka naman culture talaga nila magpasabog ng joke lang. Yeah, lang siguro yan, again, nagkataon again, like you said, stereotypical na this is what they are known for. And this is what people would assume. Kaya pwede nga rin na nangyari talaga. Yeah. It's one of the possibilities, and I don't want to go down the rabbit hole further kasi walang may alam. Yun.
Yeah, And so ayun sa mga listeners, kung nagustuhan nyo yung topic about conspiracies, sabihin nyo kami sa mga social media namin. at kung meron hong nakakaalam sa inyo ng totoong nangyari, please lang mag-comment na ho kayo. Oo. Kasi gusto rin ho talaga naming malaman. Yeah. Kasi baka di na makalipad papuntang Malaysia tong si Patrick. Oy, grabe ka. Paano na yung dad Puta niya? dito pala sana biglang sabog na yung joke. Hindi yan. Ano lang, dasal lang lagi. Oo. Nako, hindi na siguro ako pupunta. Magkita na lang kami somewhere ng Yeah. tatay ko. No? Dad, meet me halfway. Kawawa naman siya yung sasakay mula sa Malaysia. Oh, shit! Forget it. Yeah. Okay, always a pleasure, speaking to you, Patrick. Likewise, Aves. Yeah. And again, see you guys next time. Stay tuned, guys. Bye-bye.